Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap na ulam na ang gamit ay baboy at kalamansi. So tara, simulan na natin. Bumili ako ng 1 kilong baboy at bago natin ito hiwain, ay hugasan mo muna natin ito. Ako lang ba or kayo din mga mami na gustong-gusto bumili ng malalaking hiwa ng baboy at kayo na lang maghihiwa sa bahay? Naku, ako gustong-gusto ko itong gawin talaga. Meron tayo ditong kalamansi na mga 12 to 14 pieces. Hiwain natin ito, pigain, hiwalayin yung buto. At para eksakto yung ating measurement, meron tayo ditong 1/3 cup na kalamansi juice. Kung wala rin pala kayong kalamansi sa lugar ninyo, ay pwede rin kayo gumamit ng lime or lemon. Ayan, so ako talaga gustong-gusto ko 'tong gawin sa bahay na ako yung talagang naghihiwa ng baboy. Kasi minsan talaga sa palengke ay, nagkakataon talaga na marami tayong, kasabayan na namimili. Minsan nakakahiya din sa naghihiwa yung, kung gaano kalaki, kung gaano kaliit yung ipapahiwa natin. Dito sa ating recipe ay talagang, nilakihan ko yung pagkakahiwa ng ating baboy kasi nga nagsi ito kapag ito yung pinapakuluan. Then, ilagay na natin yung mga the rest pang ingredients. Ayan, so sa ingredients pa lang alam ko na alam niyo na yung lulutuin natin. Ito ay adobo sa kalamansi. So huwag kalimutan talaga na paunti-unti nilagay natin. Pero ito ay eksaktong-saktong measurement na talaga guys. At kung later on ito ay maalat para sa inyo, dagdagan niyo pa ng kaunting tubig. At kung ito naman ay matabang, dagdagan niyo pa ng kaunting patis. Haluin lang natin ito, takpan at kailangan talaga natin ito i-marinate for minimum 4 hours para talagang mamuot at pumasok yung mga ingredients dito sa loob ng ating baboy. Pero ako gustong-gusto ko talaga yung overnight. At after ma-overnight natin ito i-marinate sa ref, ay syempre talaga naman malamig pa ito. So kailangan mo muna natin ito nasa room temperature for at least 1 to 2 hours. Kasi kapag guys ito ay niluluto natin agad-agad, ay baka naman ma-stress yung meat at matigas ito habang ito ay niluluto. Siyempre alam naman natin yung adobo ay, mas masarap kung ito ay medyo may pagkamatamis ng konti. So ang gagamitin nating pampatamis dito at tenderizer na rin ay ang ating, lemon lime flavored na soda or pupuwedeng 7-Up or Sprite, ayan. So 2 cups nilagay ko dito. Haluin ito, takpan at over medium high heat ay, bring this to boil. Pero bago natin 'yan mai-boil ay kailangan mo muna natin itong halu-haluin para patay pagkakaluto nito. Takpan natin ito at kailangan natin i-turn ang ating apoy into medium low heat. Mas maganda talaga kapagka slow cooking ang ginagawa natin sa adobo para talagang mas malambot pa ito. Yan, so tingnan natin yung ating pork kung okay na yung pagkakalambot na gusto niyo yung mangyari dito. At kapagka medyo malambot na at medyo marami pa yung ating sabaw dito ay huwag na natin ito takpan, hayaan lang ito kumulo hanggang sa magkonting ma-absorb na at maging thick na yung ating sauce. Pero po kapag ang ating, meat ay matigas pa at medyo konti na lang yung ating, sauce, ay magdagdag pa tayo ng another 1/2 cup ng water. Takpan ito at, hayaan lang na kumulo and then i-check natin kung malambot na. And now is done our adobo sa kalamansi. Yan, so bago tayo magtikim portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang kalamansi ang ginamit natin dito sa ating napakasarap na ulam? Ang inyong sagot sa comment box section. Okay guys, salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!